Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kara. Huwebes, March 10 na po. At ito ang News to Go. Mga balita para sa mga on the go. At magbibigay sa inyo ng boses online at on air. Magandang umaga rin, Howie. Maganda nga kaya yung umaga kasi nagtataasan yung presyo. Pero dapat positive thinking pa rin. Matapos ang panibagong round ng oil price hike, magsisitaasan na naman daw ang presyo ng ilang gulay, tinapay at LPG. Pero kung nahihirapan po kayong mag-budget at mag-ipon, pakinggan niyo po mamaya ang payo ng aming financial advisor na aming na-interview. Abangan niyo po yan sa aming segment na Kita Mo Na. Yan at iba pang balita at impormasyon para oras-oras, alam niyo. DTI nagbabala sa mga magsasamantalang magtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ilang tindahan sinuyod para masigurong walang nagtaas ng presyo. Exclusive, na-carjack na sasakyan sa Quezon City agad natuntun. Isa sa mga umano'y notorious na carnapper na aresto. Isa pang kasamahan nito, pinaghahanap. Ilocos Norte Governor Imee Marcos iginiit na nararapat lang na ilibing ang amang si yumaong Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Emma Watson, tampok sa kauna-unahang gumagalaw na magazine cover. At tupa sa China, 4 ang sungay. Kapapasok lang na balita, maraming pasaherong papuntang Zamboanga City ang stranded ngayon sa NAIA 2. Isa sa mga pasahero ay si Miss Cheshire Ke, isang nutritionist. Good morning, Miss Ke. Ito po si Howie Severino ng News to Go. Yes, Howie. Good morning. Good morning, Miss Ke. Ilang oras na ba kayong naghihintay dyan sa NAIA 2? Kanina pa ako dito, mga 2:30 a.m. Kasi I was supposed to take the 4:50 na flight to Zamboanga. But they said, delayed daw 8:30 a.m. And then nung around 8 o'clock yata, sabi nila, hindi na, canceled na. And they don't know kung kailan magre-resume yung mga flights. Kasi nga, meron daw na block, merong isang eroplano na naka-block doon sa runway ng Zamboanga. You know what? Yesterday pa ito eh. So ilang Talagang pasahero ang cancel katulad lahat ninyo na. na naghihintay dyan ng flight papuntang Zamboanga? Nag-aantay ako. Ngayon nandito ako sa NAIA kasi nagpa-rebook na lang kami ng flight. Although wala ngang certainty kung kailan talaga. Pwedeng tonight or tomorrow or the next day. They don't know. Yun yung Oo. Yeah. kinakainis ko. Miss Ke, ilan ba kayong mga pasaherong stranded dyan? kung may 100, meron Marami eh. rin, ha? Oo, tapos maraming kasi, mga OFWs na kasama ko dun sa flight na yon. Kaya ang concern nila, syempre yung iba limited lang yung, they have limited resources din yung budget nila. Yung iba hindi naman taga dito. Although nag-provide naman ang PAL ng assistance. Ano ba yung abiso ng PAL sa inyo? They really don't know kung kailan magre-resume yung flight. They want us to just stand by or rebook. Okay, maraming salamat Miss Cheshire Ke. Isa sa mga pasahero naghihintay ng flight papuntang Zamboanga na sa ngayon stranded sa NAIA 2. Daan-daan din ang stranded pa rin pasahero ng Philippine Airlines sa Zamboanga Airport. Inaasikaso na rin daw sila ng management ng Philippine Airlines. Karamihan sa kanila mga counselor na dadalo sa Philippine Counselors League Convention sa Maynila. Sa ngayon, sarado pa rin ang runway ng Zamboanga Airport dahil sa nakaharang na eroplano ng PAL. Papaalis na sana ang flight PR-124 kahapon nang mahulog sa gutter ang mga gulong ng kanang landing gear nito. 78 ang sakay ng eroplano. At para naman sa update sa aksyon ng PAL, makakausap po natin si Philippine Airlines President Jaime Bautista. Ginoong Bautista, good morning po. Ito po si Howie Severino ng News to Go. Good morning, Howie. Sir, kailan po kaya magre-resume ang flights papunta at galing Zamboanga? Well, unang-una po ako humihingi ng paumanhin doon sa lahat ng naapektuhan nung naging problema namin sa Zamboanga. No? Ngayon po ay meron kaming mga tao na sinusubukang ialis yung aeroplano doon sa runway. No? And ang latest report po sa amin ay ma-move na yan in a few minutes po. No? In a few minutes, makiklear na ho yung runway natin. Ibibigay ng PAL sa ngayon sa mga pasahero?
Pakiulit nga, Howie. Anong tulong ang maibibigay ng PAL sa mga pasaherong stranded sa NAIA 2? Well, unang-una ho, yung mga na-stranded kahapon, binigyan namin sila ng hotel accommodation at binigyan ho din namin sila ng dinner and breakfast. No? Yun ho mga naapektuhan ngayon, nasa airport sila and binibigyan din po namin sila ng sapat na pagkain at inumin. Okay, maraming salamat Mr. Jaime Bautista, Presidente ng Philippine Airlines. Magtipid-tipid na, tumaas na naman kasi ngayong araw ang presyo ng LPG. 1 peso per kilo o 11 pesos per 11 kilogram tank ang dagdag presyo ng LPG Marketers Association. At hindi pa raw dyan nagtatapos ang price hike. Ayon mismo kay LPG GMA Party List Representative Arnel T, posibleng tumaas pa itong muli sa mga susunod na buwan. Hanggat di pa raw kasi bumabalik sa normal ang sitwasyon sa Middle East, tuloy pa rin ang tingi-tingin pagtaas ng presyo. 8% daw kasi ng ating supply ay galing sa Middle East. Arestado ang isa raw sa mga notorious na carnapper sa bansa sa isang maaksyong engkwentro sa Quezon City kaninang madaling araw. Yan ay matapos nilang tangkaing nakawin ang isang van mula sa isang subdivision sa lugar. May news to go si Oscar Oida, exclusive. Saan pumasok? Wala ba? Ito ang aktwal na pagtugis sa mga operatiba ng District Anti-Carnapping Unit o DACO sa mga umano'y karnaper sa madaling na bahagi ito ng Sauwi Road, Quezon City, mag-aalas 3 na madaling araw. Kunin mo isang yun! Kunin mo isang! Dali! Dali! Isang taxi ang kanilang hinarang matapos umanong maispatang sakay ang dalawang lalaki na anilay matagal na nilang hinahanap. Maya-maya, dumating nga po yung mobile at pinatatakbo ko nitong nasa likuran. Sabi, takbo, takbo. Kanya yung ganun. Kunyari lang, tumakbo ko pero talaga ako hindi para tumakbo. Agad na corner ang isa sa mga suspect, pero ang isa sa mga ito nakatakbo. May dating kaso naman sila sa angkar at nakilala kaagad nung iba nating kasama. Ang naturang hot pursuit ay sinagawa matapos unang mangharap ang mga suspect ng isang Nissan Urban na may plakang ZAC 499 sa loob ng North Olympus Subdivision, Fairview, Quezon City, 1:30 na madaling araw kanina. Narinig ni Miss na tumunog yung alarm. Pero nung pagsilip ko, wala na yung van. Ngayon, kaya tumakbo ako, inano ko agad sa guard. Sinubukan para harangin ng mga gwardyang naturang van, pero pinaputukan sila ng mga suspect na ikinasugat pa nga sa tagiliran ng isa sa mga gwardya. Hindi siya makalabas hinaharang kaya siguro may kasama, yun ang bumaril. Kasamang nadakit na suspect, pinuntahan ng mga operatiba ng DACO ang isang lugar sa may Columbia Street, Cubao, Quezon City, kung saan umano dinala ng mga suspect ang tangay na van. Kasabay nito, na-recover ng mga otoridad ang isang iniwang Tamaraw FX sa may Quirino Highway na umano'y getaway vehicle ng mga suspect. Sa loob nito, natagpuan ang ilang hinihinalang gamit sa pagnanakaw, kasama na ang isang magasin ng baril. Oscar Oida, on the go! Balikan natin si PAL President Jaime Bautista para sa update tungkol sa mga stranded passengers ng PAL sa NAIA at Zamboanga. Mr. Bautista? Gary, yes. Gary, sandali. Hello. Yes sir, may update daw kayo tungkol dito sa mga stranded passengers at delayed flights ng PAL? Unang-una, magandang balita. No? A few minutes ago, na-clear na yung runway. No? Okay. And siguro pwede nang mag-schedule ng flights going to Zamboanga. No? Okay, magandang balita yan para sa may 100 daw na nag-aantay sa NAIA 2. Yes, And i-schedule na namin yung mga flights nila ngayon. No? And ito nga, kami nagpapasalamat at marami ring tumulong sa amin para maklear yung runway. Okay, Mr. Bautista, maraming salamat. Presidente ng Philippine Airlines na may magandang balita. Nagsalita na si Ilocos Norte Governor Amy Marcos tungkol sa issue ng paglilibing ng yumaong amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon sa gobernadora, nararapat lang daw ito. Ito'y para na rin daw matapos ang issue sa pagitan ng mga pamilyang Marcos at Aquino. Itinanggi rin ni Amy ang balitang bumili ang kanyang pamilya ng bundok sa bayan ng Sarat para doon ilibing ang ama.
So maliwanag yung batas. The President shall be buried, di ba? The President of the Republic. Ibig sabihin, mandatory yun, required na nasa libingan ng mga bayani. Ako naman, kung magulo pa yan o kung ano, mag-isip na lang tayo ng iba pang lugar na mahinahon, na walang masyadong kontrobersya, na matuloy na lang para matahimik lang yung tatay ko. Samantala, patuloy pa rin ang pagdami ng mga patay sa kaguluhan sa Libya. Mahigit 400 na ang patay sa mga sagupaan, ayon mismo sa mga doktor sa Benghazi na kontrolado ng mga rebelde. Karamihan daw dito ay mga sibilyan. Ang ilan nga sa mga bangkay hindi pa makilala. Sunog na sunog kasi ilan sa mga ito. Kung ang isa sa mga bahay ni Libyan leader Muammar Gaddafi sa Libya ay nasakop na ng mga rebelde, ang bahay naman ng anak niya sa London sinakop ng mga squatter. Ayon sa grupong Topple the Tyrant, pakikiisa raw nila ito sa mga Libyan na sawa na sa umano'y malupit na Gaddafi regime. Sa bubong nga ng $16 million na mansion, naglagay pa sila ng banner na may katagang Out of Libya, Out of London. Nangako ang grupo na hindi sila aalis sa mansyon hanggat hindi pa naibabalik sa Libyan people ang assets nito. Makakahinga na ng maluwag ang mahigit 300 OFW na nakabalik na sa bansa. Pero kahit naipit sila sa gulo sa Libya, ang isa sa mga dumating, nais pa rin bumalik doon. May news to go si Victoria Tulad. Matapos suungin ng panganib sa Libya, nakakangiti na ang 368 Pinoy na nakabalik ng bansa pasado 1:00 na madaling araw kanina. 13 sa kanila edad 2 pababa. Mula Tripoli, sumakay sila sa MV Ionian Queen at dinala sa Crete, Greece. Doon ay sumakay sila sa Boeing 777 ng Philippine Airlines at lumipad pabalik ng Pilipinas. Ang massage therapist na si Angelina Mata at ang kanyang buong pamilya, 3 beses raw sinubok umalis ng Libya pero sa tuwing darating sa airport ay wala raw biyahe ang mga eroplano. May time na gano'n na akala namin hindi na kami makakaalis. Tensyon at saka kaba ang inabot namin sa Libya. Si Julian Sevilleno, noong una ay binalot din daw ng pangamba. Bago kami nakapunta ng Tripoli, dumaan muna kami ng 17 checkpoints. Si J. Rebusquillo naman na may mga anak na edad 2 at 5, ilang metro lang daw ang layo ng bahay mula sa bahay ni Libyan leader Muammar Gaddafi. Pero kahit naipit sa tensyon, babalik pa raw siya ng Libya. Maganda yung trabaho ko doon eh. Tsaka mabait yung boss ko na kaya walang problema sa akin. Kasama ang mga opisyal ng PALAT OWA, sinalubong ni Senador Jinggoy Estrada ang mga repatriates. Nais raw ng senador na personal na kamustahin ng mga ito, lalo na siya ang chairman ng Senate Committee on Labor. Pinuri rin ni Estrada ang magandang trabaho na ginagawa raw ng mga ahensya ng pamahalaan. Bagaman masaya si Estrada sa ligtas na pag-uwi ng mga OFW at kanilang pamilya, nag-aalala siya para sa mga Pilipinong nananatili pa rin sa tensyonadong lugar sa gitnang silangan. Nananawagan din ako sa ating kapwa Pilipinas sa Middle East na kung pwede, umuwi na muna sila at baka sumiklab ang gera ron. Victoria Tulad, on the go. Kumuha naman tayo ng update tungkol sa biyahe ni Pangulong Aquino sa Singapore. May news to go si Emil Sumangil. Emil. Good morning, Kara. Matapos pangunahan ng pagpapasinaya sa Changi Water Reclamation Plant, hinarap na rin ng Pangulong Noynoy Aquino ang Filipino community dito sa Singapore kagabi kung saan niya ulit ibinida ang anyay mga nakalatag ng proyekto ng gobyerno na unti-unting magpapaigil ang lagay ng ekonomiya ng Pilipinas. Samantala, alas 11 ngayong tanghali, Kara, formal na sasalubungin ng Singaporean government ang Pangulong Aquino sa pamamagitan ng isang welcome ceremony na isasagawa sa Istana Main Building. Alas 11:30 ng tanghali, mag-courtesy call naman ang Pangulong Aquino kay Singaporean President S.R. Nathan sa West Drawing Room sa Istana Main Building. Ganap na alas 12 ng tanghali, kay Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong naman, magka-courtesy call ang Pangulo na susundan ng lunch meeting habang ang state banquet naman nakatakdang isagawa alas 7 ngayong gabi. Nakaschedule din ang Pangulo na makausap ang mga mamamahayag na nagko-cover ng state visit ganap na alas 9 ngayong gabi sa state room ng Valley Wing ng Shangri-La Hotel kung saan siya nagstay. Samantala sa isang ambush interview kagabi, idinepensa ni Pangulong Aquino si dating Senador Mar Rojas mula sa mga kritikong bumabatiko sa kanya kaugnay ng pagsama nito sa state visit sa Indonesia at Singapore.
Si Rojas ayon kay Aquino ang may koneksyon sa business sector dito sa Singapore at Indonesia. Politika ang anyay nasa likod nito na dapat din ayon sa Pangulo na isantabi muna para sa ikatatagumpay ng state visit. Emil Sumangil, on the go. Maraming salamat, Emil Sumangil, nag-uulat live mula sa Singapore. Ngayong araw na po nakatakdang ilibing ang yumaong aktor na si Paquito Diaz. Isang misang dinaluhan ng pamilya, mga kaanak at malalapit na kaibigan sa showbiz ang inialay ngayong umaga para sa aktor. Mula sa Parañaque, may news to go si Micaela Papa live. Mika. Kaya nagsimula na nga dumating yung ilang kamag-anak para dito sa Requiem Mass ng yumaong aktor na si Paquito Diaz. Dumating na rin ang mga puting lobo na paliliparin sa libing ni Diaz. Alas 9 ng umaga ay tinakdang magsimula ang misa bagamat hindi pa ito nagsisimula sa mga oras na ito dahil hinihintay pa nga yung ilang kamag-anak ng aktor. Ang magsasagawa ng misa ay si Father Benji Vintahar ng Our Lady of Peace Parish dito sa Sucat, Parañaque. Si Father Benji na rin ang nag-officiate sa necrological mass ni Diaz kahapon. Siya na rin daw ang karaniwang nagsasagawa ng mga misa dito sa La Funeraria Paz. Tinatayang alas 10 ng umaga ay maihahatid na sa huling antungan ang labi ni Diaz. Ang anak niyang si Joco Diaz mismo ang magsisilbing isa sa mga pallbearer na magdadala sa kabaong sa lote dito sa Manila Memorial Park. Live mula rito sa Parañaque, ako si Micaela Papa. Balik sa iyo, Kara. Maraming salamat, Micaela Papa. Pumanaw na rin po ang batikang aktor na si Armando Goyena sa edad na 88 dahil daw po yan sa massive pneumonia embolism. Si Armando o Jose Revilla Jr. sa tunay na buhay ay sumikat bilang isang matinee idol noong 1950s. Lalong nakilala ang aktor nang bumida siya sa pelikulang Kapitan Kidlat noong 1953. Sumabak din sa mundo ng showbiz ang karamihan sa miyembro ng kanyang angkan. Siya ang ama ng aktres na si Tina Revilla at lolo ng magkapatid na aktor na sina Bernard at Miko Palanca. Sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park nakaburol ang mga labi ng yumaong aktor. Pinangunahan ni Pope Benedict XVI ang isang misa para sa paggunita ng Ash Wednesday sa Basilica Santa Sabina sa Rome, Italy. Siya mismo ang naglagay ng abo sa noo ng mga nagsimba, simbolo ng paghingi ng kapatawaran ng mga makasalanan. Sa kanyang homily, ipinaalala ng Santo Papa sa mga Katoliko na ang Kwaresma ay panahon para magpika, mag-ayuno, magsisi sa kasalanan at magbigay. Tagumpay na natapos ng Space Shuttle Discovery ang kahuli-hulihan nitong misyon. 13 araw nitong nanatili sa space para maghatid ng supply at mag-ayos sa International Space Station bago lumapag sa Kennedy Space Center kahapon. 27 years din itong ginamit ng NASA. Ito na nga raw ang spaceship na may pinakamaraming bilang ng paglalakbay. Mahigit 39 missions kasi ang nagawa nito. Hinahanda na ito ngayon para ilagay sa Smithsonian National Air and Space Museum. Kung may kakaibang pagong ang Slovakia, ang bansang China naman may hayop ding ipinagmamalaki. Isang tupa po yan na hindi lang dalawa kundi 4 po ang sungay. Ang dalawa nasa tuktok ng ulo at ang karagdagang 2 pa ay nasa gilid naman ng kanyang muka. Naging malaking sorpresa nga raw ang kakaibang tupa sa may-ari. Sa 20 taon kasi niyang pagpapalaki ng tupa, ngayon lang siya nakakita ng tupang may 4 na sungay. Posibleng sanhi raw ito ng genetic mutation ayon sa isang eksperto. Naku, buhol-buhol na po ang trapiko sa EDSA Kamuning. Live via GMA traffic system, slow-moving na ang mga sasakyan sa kanan na patungong Cubao. Ang mga sasakyan naman sa kaliwa na pa Quezon Avenue, mabilis pa ang andar ng mga sasakyan. Sa mga babiyahe naman pa Northern Luzon, light pa ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway Balintawak. Ang mga sasakyan sa kaliwa na papasok naman ng Maynila at maging ang nasa kanan na pa Novaliches at Northern Luzon, parehong maluwag. Samantala, ayon sa MMDA Twitter page, as of 8:22 a.m., mabagal na po ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA. Aabot ito hanggang Boni sa May Mandaluyong. Mula naman sa Cubao hanggang Eastwood, light to moderate lang ang trapiko. Maging ang parehong northbound at southbound lane ng Katipunan, mabilis pa ang usad ng mga sasakyan.
Patuloy pong magiging maulap at maulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw ayon sa Pag-asa dahil yan sa umiiral na tail end of a cold front na nakakaapekto sa southeastern Luzon, Visayas at northeastern Mindanao. Asahan din daw na magiging maulap at maulan sa Metro Manila. May isa na naman tayong maipagmamalaking Pinoy. Yan ay si Yen Baet, isang Filipino-American writer at photographer. Pasok kasi siya sa finals ng photo contest ng international magazine na National Geographic. Ito ang kanyang litrato na may pamagat na Rainy Night in Hallstatt. Kinunan niya ito noong taong 2009 sa bayan ng Hallstatt sa Austria. Siya ang nag-iisang Pilipino na kabilang sa 6 na finalists. May botohan po para sa pinakamagandang photo, ngunit US residents lang po ang pwedeng bumoto. Punta lamang sa Pinoy Abroad section ng GMA News Online. Cover girl ang British actress na si Emma Watson ng sikat na magazine na Marie Claire. Wala namang nakakapagtaka roon, pero ito po ang nakakagulat. Opo, hindi po kayo namamalikmata, talagang gumagalaw po siya sa magazine cover na yan. Ito kasi ang debut ng Marie Claire bilang isang app sa iPad. At ang Harry Potter star ang napili para sa kauna-unahang motion cover nila. Ayon sa editor-in-chief ng magazine, gusto raw nilang bigyan ng bagong interactive experience ang kanilang readers. Noong nakaraang linggo po ay ibinalita namin na pinag-uusapan sa internet ang Twitter account ng kontrobersyal na aktor na si Charlie Sheen. Sa loob lang kasi ng 24 hours, umabot na sa 1 milyon ang kanyang Twitter followers. Ngayon, lagpas na sa 2 million ang followers niya. At para lalong dumami ang kanyang followers, nag-hire na si Sheen ng social media interns sa pamamagitan ng isang application form sa internet. Ang mapipili raw na interns ay magiging bahagi ng Team Sheen at itataguyod ang kanyang social media platform. Ayon sa local government ng Santa Rosa, Nueva Ecija, mahigpit na nilang ipapatupad ang no segregation, no collection policy bilang pagsunod sa Solid Waste Management Act. Ang hakbang na ito matagal na rin isinasagawa sa Marikina. Kaya ang tanong namin sa aming Twitter followers at Facebook fans, kaya nga bang maipatupad ang no segregation, no collection policy sa ating bansa? Alamin ang kanilang sagot maya-maya lamang. At susunod, saan kaya ang may pinakamaraming milyonaryo? Music icon Cyndi Lauper, ano kaya ang ginawa na ikinatuwa ng mga pasahero sa isang airport? Sakita mo na? Makakaipon kaya ang isang contractual employee o yung mga may trabahong di pang matagalan? At sa Eat and Run, pagsaluhan ang sarap ng kakanin sa kakaibang paraan. Kapag tuluyang lumusot sa Kamara ang impeachment case laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez, ang Senado ang magsasagawa ng impeachment trial. Para pag-usapan ng posibleng maging senaryo sa Senado, makakasama natin mamaya si Senator Francis Cheese Escudero live. Yan at iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng News to Go.